So yun mga par, magandang araw sa inyong lahat mga par. So for today's video mga par, pupuntahan ko yung tito ko mga par, isa sa mga taong iniidolo ko mga par. So marami akong itatanong sa kanya mga par at para magka-idea na rin kayo no. So simula nung lumating ako dito mga par, hindi ko pa siya nabisita talaga yung mag-usap kami ng matagal kasi busy din yung tito ko at ako din may hinahabol din ako na project dito sa bahay. So, ngayong araw na ito mga par, pupuntahan ko yung tito ko mga par. Tapos, yun, tatanungin natin mga par kung paano siya nagsimula at kung ano yung mga naipundar niya dahil sa South Korea. So, let's go mga par. So, yun mga par, nandito na tayo mga par sa bayan ng tito ko mga par. So, yun, papasukin natin mga par. Titingnan natin kung ano yung ginagawa ng tito ko sa loob. Tapos, kung gaano siya ka-busy mga par. So, let's go! Ano kang sugod? Yan na. So, yun mga par. Pumunta tayo sa bahay dito ng tito ko mga par. Tapos, nakita nyo naman kanina kung gaano siya ka-busy. So, humingi ako ng kunting oras sa kanya mga par para itigil muna yung, yung ginawa niya mga par. Dahil marami na siyang customer ngayon mga par. So, gusto ko lang din i-share sa inyo mga par kung ano yung mga karanasan niya mga par bago siya makaalis ng South Korea. So, kung napapansin niyo mga par, o yung kanina, so hindi niya rin lubos akalain mga par na umabot sa ganitong panahon mga par na andyan na yung mga negosyo na pinaplano niya mga par. So para diretso na mga par, gusto ko lang din siya diretso tanungin mga par kung ano yung nagiging buhay niya. So tito, baga ano yung naging hanap buhay mo bago ka nakapag-desisyon na mag South Korea? Yun mga par, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Good morning sa ibang bansa. At ang nangyari po sa buhay ko, nung nag-aral pa ako ng high school, tricycle driver talagang hanap buhay ko dahil mahirap kami. Ngayon, nung natapos ko na yung high school, doon ako nagtrabaho sa syudad namin, sa Cebu City, sa Min talaga. Tapos, doon ko nagtrabaho sa MIPSA hanggang sa walang swerte dahil 6 months lang doon hanggang sa nakapag-asawa ako, bumalik na rin ako ng nag-tricycle driver. Ngayon mga par, mayroon akong kaibigan na nagsabi na nag-inspire sa akin na maganda daw ang Korea. Ngayon, sinubukan ko yung Korea at nag-aral ako doon sa LHM. Tapos, habang nag-aaral ako mga par, nag-drive ako ng tricycle. Ngayon, kasi wala akong hanap buhay, mahirap kasi. Ngayon, nagpursige ako dahil mayroon akong nabuong pangarap na gusto kong abutin na hindi ko makuha sa pagta-tricycle driver lang. So, nangarap din ako na makapunta ng Korea. Ngayon, mahirap talaga kasi nagda-drive ka, tapos hanap buhay mo, nagda-drive ka, tapos may inisip ka pa na inaral mo yung Korea, mahirap pa naman, hindi naman madali yung pag-aral ng Korea. Ngayon, habang nakaparking ako mga par, nag-aral ako hanggang sa natapos ko yung 1 month na schooling ng Korean. Ngayon, sa madaling salita, nag-take kami ng exam. So, sinwerte din kasi isang take ko lang, nakapasa ako. Ngayon, mga par, pagkatapos noon, hintay kami ng employer. Hintay kami ng employer. Ngayon,
kinabahan ako doon kasi dapat makuha ako kaagad nga kasi 38 na yung 38 na yung edad ko. Ngayon, nung panahon na yon na kinabahan ako kasi 14 na buwan ang hintay ko, 14 months na yon hintay ko kasi KLT9 ako mga par, KLT9. Ngayon 14 months. Tapos nag-pick up agad, ulit ang Korea. Nakuha ako doon sa 14 yun ang panglas na pick up sa in the year na nakapasa kami. Ngayon, nangyari yon August, kung hindi ko nakamali, August yon. Tapos pagka January, magiging 39 na ako. Kaya ako kinabahan doon. So, tingnan nyo mga par kung gaano ka swerte mga par, no? So, biruin nyo mga par, sa lahat ng mga aspirant natin dyan na nagdadalawang isip dahil yung edad nila kukunti na lang para lalagpas na doon sa age limit pang Korea. Tingnan nyo mga par. So, ilang buwan na lang mga par, no? Magti-39 na siya mga par, no? Which is, hindi na siya pwede mga par. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, no? Ang age limit po papuntang South Korea, magtrabaho as a factory worker sa South Korea is 39. Pero kung yung edad mo ngayon, ikaw nanonood na 38, 37, pwede pa yan mga par, as long as hindi pa aabot sa age limit. So, yun, napakaswerte mga par, no? Kaya sinadya ko talaga mga par na puntahan yung titok mga par dahil alam ko maraming makaka-relate sa inyo mga par. Sa mga, yung iba kasi parang napanghinaan na ng loob dahil marami silang mga balakid na isip nila, hindi nila kaya, ganito, ganyan. So, yun, isa na tong tito ko mga par na buhay na prueba mga par na hindi talaga hadlang mga par pag ikaw ay may pangarap. So, tanungin natin, pangalawa mga par, yung tito ko, kung ano yung pinakadahilan niya mga par kung bakit ang South Korea ang napili niyang bansa para abroad. Naku mga par, ang ganda ng Korea. Bakit kamo? Noon mga par, hindi pa ako napagdesisyon na mag-Korea. Gusto ko sanang subukan yung Canada dahil nakagraduate din ako ng welding tapos mayroon naman tayong certificate at yun lang. Malaking halaga ang kailangan. Ngayon, mahirap lang tayo, hindi tayo pwede doon. Ngayon, nakadesisyon ako na mag-Korea. Ngayon mga par, ang isa pang nakapaganda ng Korea is pag napili ka ng sadyang name, no, yung may-ari ng kumpanya. Sa maganda namang sahod doon, pero yung mga benefits halimbawa, nakuha ka ng sadyang name mo, meron doon mga kapar na tatlong kain libre pang bahay, libre tubig, lahat libre mga par, tapos may overtime pa. Pero mga par, ang nadatnan ko doon, hindi ganon kalakas. Hindi ganon kaganda. Pero ang ibig kong sabihin mga par, hindi natin ikumpara yung pagkukorea natin sa nandoon sa Korea. Ikumpara natin yung sarili natin kung ano tayo dito sa Pinas. Kung ano tayo dito sa Pinas, pagdating mo sa Korea, laki ng diferensya mga par. Kaya gusto ko talaga yung Korea hanggang ngayon, kahit na mataas yung edad ko, kagusto ko pa rin. Parang gusto niyo pa rin mga par, ibig niya sabihin mga par, kung pwede pa lang mga par, no? Kung pwede pa lang bumalik ng South Korea sa edad niya ngayon. So gusto niyang bumalik mga par. So, yun, mga par, itong tito ko talaga mga par, isa ito sa mga tao na iniidolo ko mga par pagdating sa pag-manage kung sa pera, sa mga plano niya mga par na hindi kasi lahat ng oras mga par, hindi lahat ng panahon na andun tayo sa Korea mga par. Uuwi tayo sa Pilipinas. So kailangan wise tayo magdala sa pera natin, sa mga plano natin mga par. So yun, hindi na tayo magtagal mga par. Tatanungin ko naman sa mga naipundar niya mga par, lahat simula nung dumating sa Pilipinas galing sa Korea mga par. Tatanungin natin siya kung ano yung mga naipundar niya lahat mga par.
So, Tito, ano yung mga ano mo? Naku, mga par, pahamak tayo dito. Yun, Ang tira mo, dito par. natin. Bago ako nag-Korea, mga par, may binuha akong pangarap. Ngayon, hindi ko makuha yung dito sa Pinas. Ngayon, yung pangarap na yun, mga par, dinaldala ko doon hanggang sa Korea. Pagdating ko sa Korea, mga par, alam nyo, disiplina talaga. Kasi, kung nagtrabaho ka sa Korea, maganda naman yung sahod mo, malaki naman diferensya ang sahod dito sa Pinas at sa Korea. Tapos yung sahod mo sa Korea, iwaldas mo, walang mangyayari. Ngayon mga par, pagdating sa pagkain, siyempre kain tayo ng maayos. Tapos balance. Hindi po pwedeng Sobra. sobra. Hindi rin Kasi pwedeng lahat kulang. ng sobra mga par kasi Nakakasama. masama yun eh. Mm. Dapat sakto lang. Mm. Ngayon, sa pagdating sa galahan mga par, siyempre, meron mga inuman, ganon, yung salo-salo, siyempre, meron yon dahil yon din ang medicine kung para tayo ay, Makatagal. matagal, malampasan natin yung matapos nito yung contract dahil homesick ang kalaban natin doon. Ngayon, Ano yung mga ano mo, na naipundar mo? machine for tapulin, Yan. tarpaulin machine, dalawa yung nabili ko. Tapos lahat ng gamit pang printing, pang temporary plate, t-shirt printing, lahat ng printing na mayroon tayo. Tapos gamit, siyempre bahay. Bahay, isa sa mga pangarap natin na magkaroon tayo ng bahay kahit hindi maganda pero para sa akin mga par, satisfied ako dahil Yun ang importante. Korea lang ang naka-change sa life ko. Tapos, Life bahay. Siyempre mga par, mayroon tayong business. Kailangan natin ng sasakyan. Mayroon tayong sasakyan mga par. So, yun mga par, hindi sa pagmamayabang yung sinabi namin dito. Gusto namin itong ipalabas na para may ka-inspire sa inyo, lalo na sa mga nakabaha na dyan, na di na makarating, di na makapasa sa exam. Gawin niyo mga par, always think positive lang. Yun. Dapat, yun. So, wala ko noon nito mga par, yung nabili ko, napundar ko, kung wala ang Korea. So, mga par, malaking pasasalamat ko sa taas, kay Sadyang Name, sa Korea, sa mga taong sumusuporta, naka-inspire sa akin, maraming salamat. Sana maka-inspire sa iyo mga par. Kung paano binago ng South Korea ang buhay niya mga par. So, gaano ka na nga ba ngayon ka daming pera? Daming pera, daming naipundar. So, sa nakita natin mga par, no, may mga kotse na siya, may mga motor, malaking negosyo. So, kung nakita niyo kanina mga par, pagdating natin, sobrang busy niya. So, gaano ka ba kayaman na ngayon? Pagdating sa Ayun mga par. parang kung titingnan mo yung niya mga par, sitwasyon niya ngayon, parang kunti lang, di ba? Kunti lang. Pero pagkakaalam ko mga par, marami tong nakapundo sa bangko eh. Kasi medyo matagal-tagal na rin matagal na rin yung simula nung nag-business mga 4 years siguro o 5 years. Almost 5 years O na. almost 5 years na siya mga par. So gaano nga ba ka life-changing yung pagsa South Korea? Ayun mga par, patay tayo dyan. So mga par, para mas ma-inspire kayo, sa lahat ng pangarap ko bago ko nag-Korea mga par, sobra-sobra nang binigay sa taas sa akin. Alam na niyo yung nasa taas, siya nang nagbigay sa atin yan. Tapos, napakalaking, mapaluha tayo nito Hindi, yung Korea talaga malaking bagay na nakatulong sa akin. Grabe, sobrang natanggap ko galing sa Korea dahil sa Korea na na-change yung takbo ng buhay ko. So anong mapapayo mo sa mga aspirant natin na Ayun, yung pinaka unang-una mga par, huwag niyo kalimutan araw-araw palagi kayong pray. Pray talaga mga par. Pangalawa, mag-aral kayo ng maigi. Tapos, siyempre, hindi niyo pabayaan yung trabaho niyo. Huwag din niyo pabayaan ang pagkukorea dahil ang Korea, ang ingredients para makuha yung pangarap niyo. yun. So yun. Yun lang. At
maraming salamat no sa mga par. So, yung tito ko mga par, meron din pala siyang page mga par kasi gusto din niyang gusto niya ipakita sa inyo mga par kung ano yung mga naging business niya para din may ka-idea din kayo. So baka malay nyo, balang araw, pag natapos na yung kontrata nyo, gusto nyo rin magkaroon ng ganitong business. So andito si tito ko mga par, maka-guide sa inyo mga par. So yung FB page niya mga par, andito mga par sa taas. Yan. Paki-follow na lang mga par, kung may oras pa kayo, paki-follow na lang din. So yun mga par, maraming salamat sa walang sawang suporta sa Facebook page natin, sa FB page natin, saka sa mga nagko-comment sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo mga par. So sana na-inspire ko kayo mga par, na-inspire namin kayo. So balang araw mga par, no, maraming nagko-comment doon sa YouTube channel. Balang araw sila na din mag South Korea. So hopefully mga par, no, pagpatuloy nyo lang, wala akong ibang masabi mga par. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo, kung ano yung mga pangarap nyo, huwag nyo tigilan hanggat hindi makukuha mga par. So yun lang mga par. God bless. Sarage!